Yun lang. Ako si Smaglas. So, hindi ko pinaano yung shit ng iba. Basta ako focus lang ako sa sarili ko, sa pamilya ko, sa karir ko, sa genre na ginagalaw mo. Yun. Hindi ko na inaano yung nirerenta yung utak ko ng iba pang mga bagay na hindi naman sa akin makakatulong. Kamakailan nagkaroon ng problema si Tony Fowler because yung kanta niya uses words na have offended people. At hindi lang naman kasi, kaya ako to sa'yo tinatanong kasi alam ko na ang hip-hop artist din, madami sa mga hip-hop artist ng Pilipinas, sasabihin din nila the way it is. Hindi din sila magpepreno. They call it the way they want to call it, kahit na may ma-offend na ibang tao. What do you think of that trend, especially sa hip-hop scene ngayon? Na para bang, sige, what do you think of that trend? Actually, hindi ko rin siya masyado pinansin nun. Nakita ko lang siya, katulad din naman ng ibang mga issue no, kung ano yung sa mga umuuso sa mga internet, kahit hindi sa mga hip-hop. Hindi rin naman ako basta-basta sumasaw, so o nagbibigay ng mga opinion. Pero dun sa ginawa ni Tony Fowler, para sa akin, kung ako yung tatanungin, kung ako yung gagawa nun, hindi ko yung gagawin. Kung ako si Tony Fowler, pero yung dahil sa hindi ako si Tony Fowler, wala akong magagawa. Siya si Tony Fowler. Yun lang. Ako si Smaglas. So, hindi ko pinaano yung shit ng iba. Basta ako focus lang ako sa sarili ko, sa pamilya ko, sa karir ko, sa genre na ginagalaw mo. Yun. Hindi ko na inaano yung nirerenta yung utak ko ng iba pang mga bagay na hindi naman sa akin makakatulong. Pag nagbigay naman ako ng opinion, wala namang mababagay. Pwede magkakaroon ng away, gulo, pag nagsalita ako ng hindi maganda. Maano pa yung mga clip niya, no, ano man, parang ganun. So, sa akin, bahala sila kung trip nila. Pero sa akin, kung ako yun, hindi ko yung gagawin. Ako si Smaglas. So, basta sa music mo, Smaglas, never yun mangyayari? Siguro, oo. Dahil hindi rin naman ako babae. Basta pati kila. Siguro, pwede akong tumawid sa ganun sa paraan ko na brand ni Smaglas. Hindi ko naman kasi sinasarado yung sarili ko kasi music yan eh. Expressing art nila yan. So, kung yan yung paraan nila para ma-express yung sarili nila, why not? Pero, hindi mo rin mapiplease ang lahat. Diba? Ganoon lang talaga. Balance sila. Okay. Binanggit mo yung word na babae. May mga last question kasi, may mga nagsabi kasi na kaya lang naman natitira si Tony dahil babae siya. Kung lalaki gumawa niyan, wala namang magtataas ng kilay eh. Posibleng may malaking porsyento na gano'n, lalo na sa bansa natin. Dahil sa Pilipinas, alam naman natin lahat na conservative tayo. Papunta pa lang tayo dito sa, nagsiship pa lang yung era ng mga music na ngayon medyo natatanggap na. Yung mga, di ba, sa mga foreign. Kahit nga dati ng mga bata, dati nung maliliit tayo, may mga kinakanta tayo, din natin alam, iba pala yung ibig sabihin, yung meaning nun. Pero kasi sobrang gaganda ng mga tunog. So ngayon, nagsiship na siya paunti-unti dito sa Pilipinas. Maganda na yung sound, nagiging ano na siya, acceptable na siya ng masa. So, ganun lang, may panahon lang din talaga siya siguro. Ang pagiging rapper po o yung ito pong kumbaga skills na to, it's a gift po, parang sa tingin nyo po. Kasi yung iba po parang pinipilit lang po nila na maging rapper, pero hindi naman talaga po. Kasi may mga ganun po, lalo na iba mga nasa industriya na, yun ang mataymin po. Opo. Dahil yun po ang in. Kumbaga, ano po yung comment yun? Actually, hindi natin masasabi kasi sobrang lakas talaga ng hip-hop ngayon. Maraming mga gumagawa din ng rap kahit mga hindi rappers. Na dahil sa sobrang lakas talaga ng genre ngayon. Makikita mo halos din sa iba't iba rin mga CEO din sa iba-ibang mga grupo, iba-ibang mga production. Nagra-rap din sila, naglalabas din sila ng mga music video. Halos mga tropa rin natin mga vlogger. Mga influencer. So, actually, hindi natin siya mapipigilan, nandiyan kasi yung YouTube eh. Siguro, nasa mga tao na lang talaga kung sino yung susuportahan nila. Kasi minsan, kung ano yung ayaw nila, yun yung pinapakinggan nila eh. Share sila ng share ng ayaw nila, ibabash nila. Pero yung gusto naman nila, hindi nila masuportahan. Kaya, promote what you love na lang instead of bashing what you hate. Parang gano'n. Love lang, di ba? Oo, parang gano'n. Kasi sabi ni Sir kanina, di ba, pinapanood nila sila Basilio before when you started rapping, di ba? So, anong year kaya? Ilang taon na ba kayo nun? Wala, parang ayaw na yata sabihin ni
Baka di nyo alam, unang sali ko ng rap contest, nasa loob pa ako ng Boys Town, nakakulong ako dati nung bata ako. Tumatakas pa ako, unang organizer si Basilio. Contestant pa lang siya, organizer na ako. Ayan, ng rap contest. Actually, kahit hanggang ngayon nga po nag-aartista na kami ni Basilio, bit-bit pa rin namin yung pag-rap. At ito rin din talaga yung parang nagiging uniqueness namin sa lahat ng mga kasama namin, mga artista. Na ibang fielding kasi, pero ang pinaka-magic kasi dito, naging artista kami dahil sa pag-rap. Kaya yung sabi namin, hindi talaga namin pwedeng ano yung itong rap. Dahil sobrang ang daming binigay sa aming pintuan ng rap. Kaya yun, patuloy kami naglalabas din ng mga music. Kaya itong Right na sa Kalye, supportahan nyo dahil sobrang malaking pasapot po kayo. From underground to mainstream, from kalye to big stage, ito para sa mga artists. Ano yung rektang mapapayan nyo sa mga bagong artists? Alam ko generic na to pero sobrang effective talaga na ito. Tuloy-tuloy lang.